Sinampal kayo ng 2 beses? Opo. Dahil lamang po inakusahan kayong fixer? Opo. Bakit po nagalit itong gwardiya na to at sinampal kayo? Pwede namang idaan sa maayos na pagtatanong, di ba? Gusto niya kasing pabuksan sa akin yung Facebook ko para Facebook daw mo? makita niya yung conversation namin nung pinsan ko. Hindi po ako pumayag eh. Okay. Doon niya po ako sinampal 2 beses. Matanong ko naman dun sa parte na pag-aakusa ni Sir na sa pilitan daw pinabubuksan ng kanyang telepono at pinabubukas sa kanyang conversation, then para nakipag-agaw-agaw siya ng telepono hanggang sa karoon ng kainitan at sinampal po siya. Ano po ang pagkakaalam niyo dun sa pangyayari? Kaya ko nang sinabi ko kanina, wala ko kami nasaksiyan na pananakit ng sinasabi ni Mr. Galolo. Sir, tinawag niyo ako, di ba? Tapos sabi niyo sa akin na inamin naman niya yung pagsampal sa'yo pero nabigla lang daw siya. Di ba, sir? Kinausap ko po yung security guard na kumakausap sa inyo. Tinanong ko siya ng paulit-ulit. Tinatanggi ko nila. Wala akong ganun nangyari daw. Sir, sinabi niyo na sa akin sana magsabi naman kayo ng totoo. May nakukuha ka ba doon na bayad? Tapos sir, meron po. Pinapakain po nila ako. Tapos, Pinapakain ka nila? Ano ba? konting 100, ganun. So may pa-polygraph test kita ngayon at sinabi mo na hindi ka fixer, makasagot ka ng totoo? Hindi talaga ako nagpipixer, sir. Hindi ka nag-fixer pero ina-assistahan mo lang. Tapos Inaabutan ka ng pagpagkain, tapos pambayad kahit paano. Fixer ang tawag doon, sir. Ano po ang dahilan bakit kayo naparito? Gusto ko sanang patanggalan ng lisensya yung OIC na yun. Nagkaroon ba kayo ng paghaharap doon sa mismong police station? Hindi po nila ako dinala. Kahit sa police, nagkaroon ba kayo ng pag-uusap or pagkasundo? Wala po eh. Makakausap natin yung sa kabilang linya at si Police Master Sergeant Rizaldi Nunag. Magandang umaga po sa inyo. Magandang umaga po, sir. Sir, may lumapit po sa amin ang pangalan nito ay si Sir Macobel Galolo, 45 years old. May reklamo daw siya, umano sinampal daw siya ng isang security guard sa may hospital po, sir. Ano pong kwento dito? Pagdating po namin sa area, inalam po namin kung ano po ang kadahilanan ng complaint ng ating mga security guard sa hospital na yon. Ayon po kay security officer o OIC po nila, ang reklamo nila ay nag-overstay na itong si Mr. Macobel Galolo sa hospital. Na wala naman daw po pala itong official business doon dahil wala siyang pasyenteng binabantayan. Then after that, nakita silang mga papeles sa possession nito ni Mr. Macobel Galolo. Okay. According kay security officer ay mukhang namimixer po ito si Galolo dahil ang mga papeles na nakuha sa kanya ay mga guarantee letter. Okay. Nire-request sa kung kanino. Pero hindi po nakapangalan sa kanya o sa kamag-anak niya sa iba-ibang pasyente po. Which hindi po tama. Umabot daw sa sampalan. Totoo ba daw to? Simula po pagdating namin sa area hanggang sa kinakausap po namin yung magkabilang partido, wala po kami nasaksihan o nakitang kahit anong pananakit o pananampal. Okay. Ganun pa man po, sinabi po namin sa kanya na magpa-medical po kayo, sir. At pagkatapos po ay bumalik po kayo sa amin para kayo po ay aming matulungan. Si Mr. Galero ay tumanggi po magpa-medical. Sino po, sir, ang tumatayong complainant dito? May isa po lumapit na Mercedita Sabong po. Isa po siyang nagbabantay sa pasyente sa ICU. Rinig lang po namin na sinabi niya po kay Mr. Galolo na hindi kita pinahintulutan, ayusin ang aking financial assistance. Sige, sir, sandali lang, no. Babalikan ko lang itong aming complainant. Sir, bakit ikaw yung may hawak ng mga papeles na yun? Iniwan na kasi sa akin yun, sir, kasi mga namatay na yung mga pasyente nila. Yes, bakit nga iniwan sa'yo? Anong kinalamat at bakit iiwan sa'yo ang papeles? Magkakasama kasi kami sa isang waiting area. Hindi, oo nga, magkakasama kayo sa isang waiting area. Ano yun? Anong dahilan na iniwan yung papeles? Dahil wala na silang balak habulin yun? Hindi na po Ibinigay kasi na lang sa'yo, dapat sabi. yun, dadalhin sa PCSO yun, sir. Sino magdadala sa PCSO? Kami po, sasamahan ko sila doon kasi hindi nila alam. Pagkatapos, aantayin mo sila hanggang sa matapos. Opo, hanggang sa makuha nila yung GL Pero nila. bakit ikaw yung nilalapitan para dito sa PCSO? Kasi ako lang yung nakakaalam kung saan papunta ang PCSO eh. Hindi kasi nila alam papunta ron. Kasi nakikita natin dito, sir, the fact na meron kang papeles para sa ibang tao, bakit hindi na lang sila yung may hawak ng papeles pero sasamahan mo na lang sila kung sakali? Pero kung may papeles ka nasa bag mo, iba't 3 tao na banggit mo, di ba magkakaroon tayo ng problema na it can be perceived as a fixer? Sige, balikan natin si police. Sir, matanong ko naman dun sa parte na pag-aakusa ni sir na sa pilitan daw pinabubuksan ng kanyang telepono at pinabubukas sa kanyang conversation, then para nakipag-agaw-agaw siya ng telepono hanggang sa karoon ng kainitan at sinampal po siya. Ano po ang pagkakaalam niyo dun sa pangyayari? Wala
wala ho kami personal knowledge during that time, sir, no? Kasi ho, nung dumating ho kami, kaya ho nang sinabi ko kanina, wala ho kami nasaksiyan na pananakit ng sinasabi ni Mr. Galolo. Ang problema, hindi naman siya nagpa-medical legal or In-advisean po namin siya na magpa-medical legal, sir, para po ako, mapatutuhanan yung kanyang sinasabi at natulungan namin siya in return kung talagang may nangyaring gano'n. But he refused. Sir, tinawag niyo ako, di ba? Tapos sabi niyo sa akin na inamin naman niya yung pagsampal sa'yo, pero nabigla lang daw siya. Di ba, sir? Kinausap ko po yung security guard na kumakausap sa inyo. Tinanong ko siya ng paulit-ulit. Tinatanggi ko nila. Wala akong ganun nangyari daw. Sir, sinabi niyo na sa akin sa sana magsabi naman kayo ng totoo. Hindi. Okay, sige. Nandito po sa kabilang linya ngayon itong inireklamong nanampal na si alias Mark. Yes, sir. Good morning po. Tama po yun, sir, na si Mr. Galolo po ay tumambay po ng matagal po sa aming waiting area despite po na marami pa kaming pasyente sa AR na nasa gutter lang po minsan na dahil minsan puno po aming waiting area. Ngayon, nung nag-verify kami, wala pala siyang pasyente. Kaya nung wala siyang pasyente at pinalabas na po namin siya, ayaw niyang lumabas. Ngayon, nung sabi namin na ayaw mo lumabas, sige, dali na lang sa security office para verify namin siya kung mayroon siyang pasyente para tawagan namin sa mga ward namin. Pero ang na-recover namin, sir, na marami siyang papel na hawak na may mga GL na mga tao. Ngayon, sir, protocol namin dito, pag mga ganun kasi, sir, na suspect namin na ganyan kasi may mga reported kami dito mga losses na mga cellphone, ganyan, baka isa siya sa ano namin, kaya tinawag namin sa police station ng Kamuning. Ayun na nga, sir, na find out din nila na mismo siya, nakita rin ng mga kapulisan natin na ang dami ng mga papilis. Siya mismo kumuha sa bag niya. Tapos yung sinasabi niya, sir, na sinaktan siya, kasi nungalin po yan, sir. Wala po tayong sinaktan na kuwan po. Okay, sir, matanong ko lang, no, kasi diba nag-clearing kayo. So, paano po nangyari na lumapit po kayo doon kay Sir Macobel at kinausap siya? Nung nag-clearing kami, sir, tumakas po yan, sir, lumabas. Tapos nung ialisin na namin yung mga gamit at nandun sa waiting area na dapat upuan ng mga waiting, mga relatives na may pasyente sa waiting area, nandun yung mga higaan niya, sir. Mga unan, bag, 4 na unan, mga bag niya. Kaya sabi ko, dali na sa security office, bigla siyang lumitaw, sir. Kaya isinama na namin siya sa security office. Okay. Kaya doon namin nalaman na marami siyang transaksyon pala na naglalakad sa mga GLPL. Okay. So, sir, wala bang nagkaroon ng sinasabing may init na inkwentro po kayong dalawa? Wala po, sir. Wala po tayong mainit na inkwentro na regarding sa kanya. Ang amin na inimbitahan lang namin siya. Sinicheck namin siya, sir. Kung meron siyang pasyente. Ang sabi ko talaga, sir, niyan, umalis na siya sa sabi niyo. Ayaw niya umalis. Sabi niya kasi meron daw siyang warning death certificate. Kasi nung pinaverify naman namin, sir, matagal lang kinuha yung kadaber. Opo. Doon naman sa sinasabi natin, ang papeles nakita ninyo, paano niyo po siya in-escort paalis ng sinasabing ospital? In-escort na namin yan, sir. Pero meron din kaming protocol, sir, na pag once na-invite namin dito sa security office yung any suspected people or tao, kailangan namin, sir, medical legal kasi mamaya mag-untog or magsakit, saktan nila sarili nila. Kami yung arresting officer at security, kami yung magsasuffer kung anong mangyari siya bago makarating sa barangay. O ngayon, nung dinala namin sa medical legal, nag-refuse po yan siya, sir. Na sumulat pa nga siya doon na meron siyang data privacy na hindi na kaya hindi namin nandun napilit, kaya nag-noted siya, nag-noted din ng doktor yan, sir. Sir, ano magiging sagot mo dun sa sagot ni Sir Mark? Kasi kung ako pong tatanungin nyo, ano po ang kinalaman ninyo dun sa paglalakad ng papeles? Anong makukuha mo dun sa pagtutulong mo sa kapwa dun sa ospital? May nakukuha ka ba dun na bayad? May inaabot ba sila sa'yo? Opo, sir, meron po. Bali, Anong inaabot sa'yo? pinapakain po nila ako. Tapos, Pinapakain ka nila? Ano ba? konting 100, ganun. Di ba yun, sir, masasabi na natin na posible na kayo talaga isang fixer? Hindi po, sir. Kasi pakain, sir, bakit mo ginagawa yun? Sa pagtulong lang sa kapwa? Opo, kasi Dahil lang naaawa kayo? Opo, nagpapasama kasi sila. Kasi sir, ang sa akin ngayon, nakausap ko itong kabilang panig, maraming ebidensya po laban sa inyo ngayon. Kung whether man nasampal or hindi, we cannot deny the fact na meron kong pagkakamali na bakit ka nandyan. Hindi po pwede na magstay sa isang pub
public hospital na dahil lang public siya, it doesn't give you the right to stay in that said hospital or wala kang karapatan na magstay doon sa hospital. So kung yung gwardiya ay nagki-clearing at unti-unti pinaalis sa mga tao dahil may mga problema sa fixer, may all the right, may karapatan sila. Kasi the fact na meron kang papeles na hinahawakan, posible din na ikaw ay suspected na fixer. Bali, ano kasi yun, sir, nag-clearing sila para sa mga nag-i-stay doon. Kasi hindi lang naman ako yung nag-i-stay doon eh. Marami So talaga. dahil marami nag-i-stay doon, pwede ka din mag-stay doon. Hindi po, nakiusap lang po ako na kung pwede sa February 25, uwi din naman Sir, ako. pwede kang makiusap, pero at the same time, may karapatan din ng gwardiya na sabihin kung pwede ka or hindi magstay doon. Kasi sir, kailangan din natin iisipin, imbis na yung mga espasyo na yun ay ginagamit ng talagang may pasyente doon sa ospital, nakukuha ninyo. Hindi po, umalis po kami pag merong mga tao na doon. Hindi, sinasabi ko sir, wag ka na mga twiran, nangangatwiran ka pa eh. Wag mo nang- Kaya nga nag-uusap na nga tayo dito, kinuha ko na nga yung panig ng kabila. Nung narinig ko na yung panig ng kabila, ang daming ebidensya laban sa'yo. Paano kita ipagtatanggol? Kailangan mo patunayan sa akin na pagtatanggol kita. Ang sa akin, hinahanapan ko na posibleng butas at problema itong mga gwardiya at posibleng pulis, pero wala akong nakikita. Tinatanong ko yung proseso, diretso sila sa kanilang sinasabing storya, wala naman din mali. May proseso naman silang sinusunod bilang isang mga gwardiya, di ba? So ang tinatanong ko sir, kina-question ko, anong intention nyo doon sa ospital? Bakit kayo nag-i-stay na sobrang tagal-tagal ng panahon? At paano kayo kikita doon sa may pag-i-stay mo sa ospital? Hindi po, may pasyente po talaga. Oo nga, hanggang Feb 7. Hanggang Feb 7, alright? Naintindihan ko nag-stay ka dahil nandun yung pinsan mo. Feb 7, nag-stay ka doon. Tapos, nung pagkatapos ng Feb 7, hindi ka na dapat nandoon. Pumaalis-alis naman Ang po. sa akin, bakit din hawak mo ang mga GL at medical abstract na ibang tao? Hindi po, GL, medical abstract lang. Medical, kakasabi mo lang kanina, may mga guarantee letter, patutulong ka pa Hindi doon sa po, pagkuha ng medical guarantee letter eh. Medical abstract po, ihingi ng GL sa PCSO. Bakit ikaw ang gagawa nun? Bakit hindi na lang sila? Or bakit hindi na lang sila magtanong sa ospital kung paano kumuha Kasi ng ako GL? yung nakakalam ng mga requirements. Anong kinalaman mo? Yan nga, Ano ka naman? Paano ka naging knowledgeable na tao? Parang ginagawa Alas talagang kilala ka talaga na fixer doon sa lugar. Kasi nakalakad na po ako ng ganyan eh. So may pa-polygraph test kita ngayon at sinabi mo na fixer ka at hindi ka fixer, makasagot ka ng totoo? Opo. Kahit mag-lie detector test tayo ngayon? Opo. Sa tingin mo, tama yung sinasabi mo, totoo? Opo, hindi talaga ako nagpipixer. Hindi ka nag-fixer pero inaasistahan mo lang. Opo, sinasamahan Tapos inaabotan ko ka lang ng pagpagkain, tapos pambayad kahit paano. Fixer ang tawag doon, sir. Nandiyan na ba si Attorney Batas Mauricio sa ating kabilang linya? Magandang umaga po sa inyo, Attorney Batas. Magandang umaga po, Ginoong Carlos po. Magandang umaga po, sampayan ang nasa ipabitag mo. Sabi po ng Korte Suprema, pag ang pagkapahayag ng isang tao ng mga bagay na nangyari sa kanya o mga bagay na nangyayari sa kapaligiran ay hindi po akma sa mga kadalasan nangyayari sa isang ordinaryong tao at medyo kamangha-mangha pa, hindi po tatanggapin yung ganyang klase ng mga pagpapahayag, Ginoong Carlos po. Yeah. It is too out of the ordinary and therefore it cannot be given any credence. Hindi po pwedeng tanggapin na makatotohanan ng paglalahad. At dahil po dyan, medyo ewan ko na kung dapat pa nating pinakikinggan o kung ano man. Ito pong sinasabi. Anyway, ano po ba yung gusto niyang mangyari? Ginoong Carl Tulfo. Well, attorney, no, ang pagkabanggit niya nung pagkasimula ng programa, gusto niya daw matanggalan ng lisensya ng security guard dahil daw umano'y sinampal siya, inagaw ang kanyang telepono and whatnot. So, yan ang kanyang sinasabi, attorney. Pero base sa aming pag-iimbestiga at pagkukuha ng kabilang panig, medyo against po itong sinasabing sitwasyon laban dito kay Sir Macobel. Kasi as much as possible, gusto ko siya ipaglaban. Pero hindi niyo po ako binibigyan ng bala na ipaglaban siya. Sasamantalahin natin ang pagkakataon, Ginoong Carl Tulfo, na sabihan ang buong Pilipinas at in fact ang buong mundo na pag dumudulog po sila sa ipabitag mo, nakahanda po ang ipabitag mo na tumulong. Pero kailangan po na may matibay at talagang tatayo yung mga sumbong na inihaharap sa ipabitag mo kay Carl Tulfo. Dahil hindi naman natin po pwedeng isulong ang pagpulong kung ang mga sinasabi sa ipabitag mo ay medyo may problema. So yun po yung warning doon o di kaya friendly advice sa mga lumalapit. Ginoong Carl Tulfo. Alright. And with that, attorney, maraming salamat po sa pagbibigay ng inyong panig ngayong araw. Maraming salamat po. Maraming salamat po at magandang tanghali po sa ating lahat. Alright. Kaya naman, Sir Macobel, sana this will serve as a lesson para sa iyo o bilang isang aral. Hindi, ang sinasabi ko sa inyo si Sir, tama na. Alright?
Kami naman sa gusto namin maniwala sa'yo. Gusto namin maniwala sa'yo. Pero kami ay nahihirapan dahil lahat po ng ebidensya ay laban po sa inyo. Okay po, sir. Diyan po tayo nagtatapos sa ating unang sumbong. Uulitin ko, BITAG remains balanced and fair until we see the whole picture. Diyan po tayo nagtatapos sa una nating sumbong. Ito ang nag-iisang pambansang sumbungan. Tulong at serbisyong may ibang katangian. Katangiang BITAG, ilalaban ka digiwan. Itong hashtag, ibawitag mo.